What is up, YouTube? Nagbabalik ang inyong Kuya Bin. So ngayon, gagawa lang ako ng remake video dun sa pag-screen mirror ng Android device sa PC or sa laptop via USB cable. So, ang una nating gagawin or ang dapat po nating daan is dapat naka-USB debugging na po yung ating mga device or yung ating mga Android device. Kasi hindi po siya gagana kung hindi naka-USB debug ang ating or hindi naka-USB debugging ang ating mga device. So, yung tutorial na ito ay para lang sa mga naka USB debugging ng mga device. So, may ginawa rin akong separate video para sa pag-enable ng USB debugging. Ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link or yung link ng video kung paano mag-enable ng debugging or ng USB debugging. So, skip na natin yung part na yun kasi naka USB debugging naman na yung ating Android, no? Ang gagawin natin ngayon is magbubukas tayo ng Chrome. Then, type natin dito SCRCPY. Ito, lalabas yan, github.com. Click tayo dito. Tapos, hanapin natin yung get the app. Yan, get the app na pang Windows. So, Windows 10 kasi gamit natin eh. So, click lang dyan. Tapos, wait lang. Yun. So, pili kayo dito kung ano yung gamit nyong laptop or PC, no? Kung 64-bit ba or 32-bit. So, sa akin naman, yung laptop ko kasi 64-bit, kaya ito yung ida-download natin. So, nagda-download na siya. Ayun, done na. So, click lang tayo dito. Kahit i-exit na natin tong website na to. So, ayan, makikita natin, dito na siya. Na-download na. Ang una muna natin gagawin is, punta tayo sa local DC or sa this PC. Punta tayo sa this PC. Local DC. Tapos dito gawa tayo ng panibagong folder. So, pangalanan natin to ng SCRCPY. SCRCPY. Okay, balik tayo dun sa downloads. Tapos, cut natin to. Control X or cut. Ayan na, cut na. Cut. Punta tayo dito sa ginawa nating folder sa local DC. So, ito siya. SCRCPY. Pasok tayo sa loob. Paste lang natin dito. Yan, kapag na-paste na natin, extract files here. So, ayun na siya. So, burahin na lang natin to, no? Bali, gawin natin. Kunin natin itong nasa loob. Lahat. Cut lang ulit. Cut. Balik tayo dito sa SCR. Dapat nandito kasi tayo sa loob ng SCRCPY. So, paste tayo dito. Tapos, itong dalawa, yung folder na to, tsaka ito, yung zip, delete na natin yun. And next natin gagawin is, lakayan natin. Tapos ito, highlights natin yan, i-copy natin yung ano na yan, path na yan, or yung location na yan, i-copy natin. Tapos, punta tayo sa settings, no? Start, settings. Tapos, search lang natin dito yung ENV. Or yun, edit the system environment variables.
Click tayo dito sa environment variables. Tapos, click natin dito yung path. Itong path na to. Tapos, edit. Click edit. New. Tapos, paste natin dyan yung hinapin natin na galing dito sa ito. Galing dito. Ayan. Ayan lang yung kinapi paste ko. Tapos, click OK. Okay. Then, okay. So, next natin gagawin, X na natin yung mga window na yan. No? Ang gagawin natin, isasaksak na natin yung Android device natin. So, ayan na, isaksak ko na yung device natin. Ang gawin natin is, command prompt, no? Command prompt, run as administrator. Tapos check, pindutin nyo yung yes. Tapos dito, i-type lang natin SCRCPY. Tapos enter. Ayan na, ito na yung phone natin. No? So, ano nga pala yan sa unang pagkakataon na iraran nyo itong or sa unang beses na iraran nyo itong SCRCPY sa command prompt nyo, may magpa-prompt din yan sa may cellphone nyo na or sa Android device nyo na i-allow nyo yung USB debugging. So, ito, SCRCPY. Nag-disconnect lang yung cable ko. So, ito na yung cellphone ko. Pwede ko siyang controlin dito kung gusto ko. Ayan. Diba? Ito yung aking YouTube channel. Ayan na, pinapanood ko rin siya ngayon. Para i-update ko lang siya. So, as of now, or as of recording of this video, gumagana pa rin po yung yung SCRCPY. So, paki-subscribe na lang po sa aking channel and paki-like na rin po yung video. So, maraming salamat po sa panonood. Salamat din po sa suporta. God bless you all.